Good afternoon mga kabayan. Hello. Ayan po ang hapunan natin. Ay ako pala. Meron tayong leftover na sinigang na baboy. Yung gulay nasa kaliwang corner. Tapos black rice. Yan po ang ating kakainin. Hinihintay ko lang yung sabaw para mayroon tayong panghigop. Tapos meron akong 2 piraso na siling labuyo, pampagana. Kikit-kitin natin yan. So, yan po mga kabayan. Kakain tayo mamaya-maya. Hello po mga kabayan. Tara, let's kain tayo. Dito na yung ating sabaw. Kinuha ko sa microwave. Tapos isang bote na tubig. Hindi po nakarep ito. Nandyan lang sa Hindi na ako umiinom ngayon ng malamig na tubig. Or I try to avoid uminom ng mga malamig. So, yan po mga kabayan. Welcome to a new vlog or another vlog. At saka thank you dun sa aking mga new subscribers. Welcome to our baby channel. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga sa aking mga regular viewers dyan, silent viewers, hello, thank you. Tara, kain tayo. By the way, mag-isa lang ako ngayon, as you can see, dahil si Mr. ay nandun sa kanyang class, MMA class. Dumating ako kanina mga alas 5. Now it's 5:35 PM. Friday night. Yan. It's actually ngayon dito sa amin. Friday the 13th. Yan mga kabayan. So which is December 13. Yun. Kain po tayo. So, kumusta po? Kumusta po ang lahat? Tsaka, doon po sa, excuse me, may gustong magsabi or comment, mag-comment lang po kayo dyan sa, sa comment box. At, tsaka yung mga may gustong itanong. At tsaka, itong meron akong maliit na, maliit na, anong tawag nito? Announcement. Ayan, bago magpasko, ako ay magla-live sa YouTube for the first time. Ita-try kong mag-live. So doon pwede niyo akong tanungin ng kahit na I'll try to nasagutin the best of my knowledge, ika nga, kung ano man yung mga gusto niyo itanong sa akin. Okay? Hopefully, ewan ko lang kung makakasama yung asawa ko sa aking sa aking binaplano mag-live. So, sabihin ko na lang sa aking vlog kung kailan, anong araw ako magba-vlog. Abangan nyo na lang ha. Sana magkita-kita tayo. Sakto lang yung init niya. Chalik sa minute. Yun po. Yung naririnig yung maingay sa background, yun eh. Alam nyo na, labada. Lalaba kasi kami every Friday. Ito yung sili, Sili na pula. Magana kumain. Inat. Ganyanin ko na lang. Malamig kasi sa amin, kaya masarap lagi ang may sabaw. Ako pa naman, mahilig sa sabaw. Sabi ko ba, leftover namin tong sinigang. Ako nagluto. Yun mga kabayan, shoutout sa sa aking walang sawang tagapanood. At least alam ko 2. Isa sa Florida, si GF Mel. Tsaka si Tokayo. Tess Roland. Ayan. Shoutout sa inyong 2. Thank you sa pagsubaybay sa aking sa aking mga diaries or vlogs. Yan
Bala kong bukas mag-shopping kasi Sabado. Tapos ako lang mag-isa dahil si John may sasama siya doon sa kanyang MMA team doon sa Milwaukee. Milwaukee ba yun? Somewhere. May daw sila, may competition. Hindi siya mag-compete, lang siya, isa sa assistant ng coach. So, yun. Ewan ko lang kung anong oras siya alis dito. Maghapon yun. Siguro. Baka late na ng gabi makaka-uwi. Gusto ko mag-shopping ng pang regalo. Kahit yung lang. Hindi naman kasi marami ang regalohan namin dahil medyo tight ngayon ng pera. Ayun po. So, ayun pala yung black rice. May nabibili din pala dito sa amin. Sa aming local grocery store. Masarap din siya. Siguro yung iba nagtatanong bakit black rice ang kinakain ko. Kasi po, ito yung sagot. Kasi po, simula nung diagnose ako ng diabetes, umiwas na ako sa puti, sa white rice. Ang kinakain ko ay brown rice, black rice. Kung may red rice, mas maigi. Sarap din yata yun. Kaya lang, alam mo, mamahal. Black rice at saka yung red, mahal nila. Pero tayong magawa. Pero like kung paminsan-minsan, like kung kakain kami sa labas, wala naman silang black rice or brown rice. Hindi mo sila luluto. So, yun ako napapakain ng white rice. So, yun. Dalawa lang naman kasi ayokong sumobra. Kawawa yung aking alam nyo na. Magpalabas ito, kawawa. Kaya ko mainit. Sarap. Masarap ang sabaw talaga pag mainit, yung medyo tatagos pa dito sa lalamunan mo. So, ngayon may share lang ako sa inyo. Share pit feed. Ang tawag doon? Pit feed? Share ko lang. Comment kayo kung kung what do you think sa sinasabi ko. Especially doon sa mga nagda-drive. Kasi, ilang beses ko na ito nararanasan. Nagda-drive ako papunta sa trabaho at saka pauwi sa bahay. Subo muna ako. Ito. Mabuti lagi ako doon sa dumadaan sa back road. Yung mga nakikita nyo, nasa back road ako. So hindi masyadong matraffic. Pero, meron pa rin. Meron sasakyan makakasalubong ka, tapos nagkakataon merong nagbabike. Okay? Mga nagbabike. So yung nagbabike, halimbawa, ako papunta doon straight, tapos may kasalubong akong incoming na sasakyan, yung pag ganun. So dito ako sa right side, tapos yung nagbabike nandito sa kaliwa. So yung incoming, yung mga kasalubong ko nandoon sa yung bike, yung nagbabike sa side. So ang ginagawa nung itong driver ng car, iiwasan niya, nandun na ako, iiwasan mo kasi dapat ganun, iiwas para hindi mo masagasaan. Iiwas siya, itataon niya na nagkakasalubong ang car namin. Iwasan niya yung nagbabike. At the same time, muntik mo na akong tatamaan. So, anong logic noon? 'Di ba? Hindi baling hindi matamaan yung nagbabike, pero ako tatamaan mo. Ayan mga kabayan, 'di ba? Ang doon, ang magandang gagawin, ako yan ang ginagawa ko. Pag may nakakasalubong ako, natapos yung nasa side ko, yung nagbabike, yung nagsasabay siya, pero nandito sa gilid ng kalsada, titigil ako
mag-slow down ako para makadaan yung yung sasakyan. Okay? Nang sa ganun, yung nandito ay hindi ko na iiwasan. Hindi ko na siya kailangan iwasan dahil mag-slow down ako dapat ganun. Para nang sa ganun, hindi ako iiwas sa nagbabike. Para paano pag may incoming ka, matatamaan mo, di nakadisgrasya ka. Mabuti sana kung hindi walang masasaktan, di ba, pagka nagkabanggaan kayo. Kayo ba, mga kabayan, yung mga nagda-drive dyan, mag-iingat naman, Diyos ko po. At saka common sense na lang yun di ba? Ano, agree ba kayo? Hindi. Mag-comment kayo Kahit anong comment dyan, tatanggapin ko. Minsan nakakainis yung ganun. I mean, iiwasan mo yung okay, I agree. Pero wag mo akong tatamaan at the same time, di ba? Dapat mag-slow down ka. Hintayin mo kung makalampas ako or yung or yung nagbabike. Para yung walang hindi ka na iiwas. Yun po mga bayan. Siguro ewan ko lang kung alam nila yung sinasabi ko. Anyway, cheers. Asin. Napawisan ako So, yun, GF. Mag-start ka na mag-vlog. Ganyan lang Tingnan mo Wala namang masyado. Kaharap mo lang yung camera. Try mo kaya. Kung ano yung nandito sa plato ko, yun lang yung kakainin ko. Hindi tulad noon, abusado ko Magsi-seconds pa ako, di kaya magpapangatlo pa. So mga bayan, ready na kayo sa Pasko? Tapos na kayo sa Christmas shopping nyo? Ako hindi pa. Hindi ko pa nabilan yung ko, special someone. Ang aking ka-roommate dito ba? Yung aking bida lagi sa aking sa aking vlog. Pero this time ako magbibida. Bukas kasi wala siya Doon siya sa yun na nga, doon sa nila. MMA team. Yung pangalawa ko, ito na lang natitira. Pangalawang sili. Grabe pala, mahal ng mga bilihin, Lalong tumataas. Nakatakot. Ay, minakatakot. Nakakatakot kasi kung wala ka ng pera, anong pambibili mo, di ba? Tapos mamahal Tsaka, doon nga pala sa mga gustong mamasko, sorry po. Wala pa akong extra budget. Tsaka yung mga kumusta na rin sa inyo dyan. Merry Christmas. Ayos lang ako dito. Sa mahal ng mga bilihin po ngayon, walang joke. Hindi ako nagjo-joke. Lalo na yung kinikita namin mag-asawa, wala. Sakto lang sa mga sakto lang sa aming mga monthly bills, lahat-lahat, yung mga ganun. Ang hirap ng buhay ngayon, kaya kailangan talaga may kayod ka. Kahit papano. Dahil wala kang kayod, gutom ang abot sa'yo. Tsaka kailangan ikaw ang kumilos. Huwag mong iaasa sa ibang tao, di ba?
Kumayod ka para may pera ka, para kumita ka. Yan. Gusto mong umasinso, tulungan mong sarili mo. Yung ganun ba? Huwag kayong magagalit ha, baka sabihin niya nag-ano ako. Nagsisermon. Hindi po. Nasabi ko ng totoo. Tulad ko dito sa Amerika. May mga kamag-anak ako pero malalayo sila. Malayo sila sa akin, sa state na kinaroroonan ko. Ayun. Tsaka yung mga pinsan ko rin, mga kamag-anak o pinsan, mga busy sila. May kanya-kanyang buhay. Busy sa trabaho. Tsaka yung iba, hindi mo kasundo, di kayo nag-uusap, tagal na kayong hindi nag-uusap, yung ganun. Sabagay, normal naman yata yan, di ba? Sa pamilya, kamag-anak, meron kang hindi nakakasundo. Or meron kang hindi nakakausap ng matagal na. Okay lang, di ba? Kasi it seems like okay lang din naman sa kanila dahil sabi pa nga, they're surviving at saka masaya sila sa buhay. Yun lang importante. Appreciate ko lang isang tao. Kapatid ko, si Alina. Yung kapatid kong sumunod sa akin. Tara. Excuse me ha. Yun, kahit walang kailangan. Susulpot yan sa sa aking chat window. Mangumusta. Wala siyang kailangan, mangumusta lang. Nakakaano ng yun, nakakataba ng dibdib. Yung sinasabing, kahit wala siyang kailangan, marunong siyang makaalala, marunong siyang mangumusta. Kaya, kahit paano, I try na tinatry ko talagang masagot lagi, agad-agad yung kanyang chat. Kasi siya yung siya tawag yan. Yun talagang andyan siya. Alam ko nandyan siya. Yun, kami lagi ang may communication. So, sabagay, hindi naman nawawala ang communication namin ng kapatid kong yan. Kahit saan ako napupunta. Nung nandun pa ako sa Luzon, yun. May communication kami, nagkasama pa nga kami sa bahay. So, yeah, lagi kami may contact. At pag nag-ask siya ng pera, ibig sabihin nun talagang wala na siyang pwedeng takbuhan. Ibig sabihin nun talagang kailangan na kailangan niya. Pero never siya nag-ask. Yan ang gusto ko sa kanya. Kaya, mas maganang magbigay ka nga kung mayroong extra. Ganun. Hindi mo na kailangan maghingi. Ako naman, sa lahat ito ng mga kapatid ko, kung may pera ako na extra, hindi naman ako mahirap hingian. Sabi ko lang kapatid, pero yung iba dyan, yung mga pinsan ko, I'm sorry, hindi ako nakakapagbigay sa inyo kasi unang-una, hindi naman ako mayaman, wala akong extra budget for that. Pakalawa, pag nagbigay ako ng isang beses sa isang pinsan o kamag-anak, tapos malalaman, maraming magtatampo, hindi po ba? Buti yung pantay-pantay. Yun po. Tsaka, kumusta na lang tayo, walang involved na pera. Mas maganda rin yun, di ba? Nung nasa Pilipinas pa ako, wala pa akong balak pumunta dito sa Amerika. Wala na akong balak. Pero may mga pinsan na ako nandito sa Amerika, meron na akong mga kamag-anak.
Isang tao lang yata ang hiningaan ko. Actually, hindi ako nanghingi. Nag-ask kung pwede akong paaralin. Pero sa mga pinsan ko na nandito, kamag-anak, never ako maghingi ng pera sa kanila. Kasi, nakakahiya yun, no? Kahit naman sabihin kamag-anak mo, kadugo mo yan. Siyempre, pinaghirapan nila yun. Tsaka hindi naman sila mayaman. Alam mong mayroon din silang mga binabayaran. Mayroon silang mga anak na binubuhay. Hindi po ba? Kaya sana po yung Christmas nyo ay pinaghahandaan yan ng maaga. Para pagdating ng Pasko, meron kayong bubunutin, meron kayong ipapamili kahit papano, di ba? Hindi naman kailangan marami, basta sama-sama kayo dyan, di ba? Importante kasama mo sa araw na yun or araw-araw or gabi-gabi, whatever, yung mahal mo sa buhay. Tiyan mo, naubos na yung sili, labuyo. Tapos, manid na ako dyan yata sa sili. Kami ni Jan actually. Si Jan din kumakain na ng sili. Siling labuyo. Mga waray dyan eh. So anyway, shout out. Shout out sa mga, aray pa, tumutulong si ko. Shout out sa aking mga viewers, na mga kamag-anak, mga, ano pa ba, friends. Meron bang nanonood sa inyo dyan? Shoutout sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit mahirap, basta healthy. Yun ang importante. Healthy at saka masaya. Kasi yung problema na yan, hindi yan mawawala. Yung problema ay kakambal ng buhay natin yan. Maniwala ka o hindi. Nasa atin na lang yung paano mo gagawa ng paraan, di po ba? Paano isosolve yung problema na yan. So, yun po mga kabayan, malapit na maubos yung aking hapunan. Tapos mamaya, baka hindi ko na ibablog yun eh. Hindi bali na lang. Hindi ko na ikikwento. Ayun, maingay na yung ano. I think dryer yun. Dryer or washing machine. Basta yung silang dalawa. Naka-on. Shoutout din pala sa mga ano ko. Hello to my sa aming mga apo. JC, our grandkids. JC, Sabrina, and Selena. Hello, how are you guys? I hope you guys are doing good. And being good. Hindi si binibigyan ng malaking sakit sa ulo si Tita Lablet saka si mami mo. Mami nyo. Ayan, kumusta sa inyo dyan sa Vegas? JC, are you still learning Tagalog? You probably forgot the Tagalog I taught you already. I miss you guys. I think this is the first Christmas na wala yung mga apo doon sa malayo sa Vegas. Kaya hindi ako nag ng Christmas tree. I always have Christmas tree sa bahay. Pero ngayon wala dito yung mga apo. Hindi na ako nagtayo. Nagdekorasyon ng konti. Without Christmas tree. Tulad to. Cute siya, no? Walmart lang yan. Kasi yung table namin is lang naman, round. Ay, diba? Cute siya.
Ayun o, mga kabayan, naubos ko. Mukbang ang nangyari for the first time na tinapos ko yung pinakita kong kinakain ko dito sa camera sa inyo, no? So, yun mga kabayan. Hirap ng lola na wala yung mga apo, no? Hindi mo na mahag. Lalo si JC, mahilig maghag yun. Tsaka si Sabrina. Namimiss namin kayo. We miss you. Your Lolo and I. Just remember JC, our talks. Right? I hope you remember that. Stay in school. Hanggang sa matapos ka. And pagdating ng araw, magagamit mo yan. At saka doon sa aking mga halos lahat kayo, aking mga viewers, maraming salamat sa inyo and shout out sa inyong lahat. Abangan nyo sa abangan nyo sa pag live, and then magtanong kayo. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Kung hindi, si Jan yung papasagot ko kung nandito siya. Ayan. Tingnan mo, alas 6 na oh. Alas 6 ng gabi. Alas 6 ako natapos kumain. Sarap pag may kausap po. Sarap kumain, magana. Oh. Mga buto na lang natira. Ano daw to sabi ni Jan, spare ribs. Yung pork. Sarap din. Yun lang ako yata ng spare ribs, sigang. Usually kasi yung sinisigang ko ay yung pork neck bones. Ayan. Sarap sana kung may nabibiling sariwa na isda. Ayun, sarap. Sarap sabaw. Yun ang namimiss ko. Hindi pa ako nakapagsigang dito ng sariwang isda. Nagsigang kami one time, yung tilapia yata yun. Yung ginaya namin, yung napanood namin sa YouTube. Yung tilapia, pinirito namin. Pinirito muna. Tapos yun, sinabawan. Masarap din, pero mas 100 times masarap kung sariwa, di ba? Di ba agree kayo? Swerte yung mga nakatira sa malapit sa tubig or sa dagat. Like si GF Mel, nasa Florida. Siguro maraming sariwa doon siyang nabibili ng mga isda, ganun. Kasi nandun sila malapit lang sa tubig, sa dagat. And nakarating na ako doon. Kaya lang that was a long time ago. May mga 20 years ago na yata. Doon sa Key West. Doon sa Florida. Yun, mga kabayan. So, hanggang dito na muna ito. At ako'y may gagawin pa sa kusina. Lilinisin ko yung kalat ko. Hanggang sa muli. Babush!